Ito nga pala mga kaswabe, yung finished product natin. Hi mga kaswabe, for today's video, gagawa tayo ng pot landscape. Hindi, yung African talisay, di ba, nasa paso, nasa pot natin. Ngayon gusto ko siya lagyan ng mga bato-bato sa ibabaw. Then, para hindi sumama balang araw yung mga bato sa soils niya, lalagyan natin siya ng cover bago ilagay yung bato. Ang gagamitin natin ay sako. Hindi ko nire-recommend ang plastic kasi ang plastic is parang medyo mainit siya, tapos kahit lagyan mo siya ng butas, hindi ganun ka singaw pag tirik ang araw tapos sisingaw yung lupa sa pot. Hindi ganun kaganda yung pagsingaw. So, I recommend sako. Although bubutasan pa rin natin siya, pero mas maganda ang sako kasi para lang siyang tinahitahi na na plastic o sako. Basta sako ang maganda. Kaya tara, gawin natin. Ang gagawin natin, magkakat muna tayo. Cut natin tong sako. Ang ginamit ko palang sako yung pinaglagyan ng dog foods. Sako ng dog foods. Well, kahit anong sako naman pwede. Ngayon, susukatan natin ito sa pot. Una, first tupi niyan. Tapos, pangalawa, itutupi mo rin siyang ganyan. Yan. Tapos, isusukat natin to sa paso. For example, ito yung paso. Igaganyan natin. Sabay, dito natin gugupitin. So tara, gawin na natin. Malaki kasi yung pot. Ito mga kaswabe, ito yung sukat niya. Hindi ko na napakita kasi madilim banda doon. Yan. Diyan muna yan. Bale, ito yung sukat niya. Pabilog na siya. Yan, medyo pabilog na siya. So, para mas lalong bumilog, ilalapat natin to. Pero, bago yan, syempre, lalagyan natin ng, sorry maingay may motor na naman na dumadaan. Lalagyan natin ng butas dito. Yung pagpapasukan ng stem ng halaman. Ayan, pwede na to. Tapos, syempre, para mapasok yung mapasok mo yung halaman, kailangan mong gupitin to sa gitna. Mamaya papakita ko sa inyo kung pag ilalagay ko na. Ayan mga kaswabe, nasukat na natin. Ito na siya, sakto lang siya doon. Ang gagawin natin next ay magsisinti tayo ng katol. Pero kung meron kayo yung di kuryenteng umiinit, yung panghinang, much better. Pero ngayon, wala tayong ganon. Katol ang gagamitin natin. Yan. Bubutas-butasin lang natin to. Yan. Para pag nagdilig tayo, dito papasok yung tubig. Saka singawan na rin siya. Ayan,
nabutasan na natin. So paglapat natin ito sa laan pag ganito kasi puti yung bato, so para hindi halata. Yan, kagandahan kasi dito, pag ginamitan, pag naglagay kayo ng, sa iba kasi pag naglagay ng stone sa pot na ganito, tinutubuan pa rin minsan ng mga weeds, wild na weeds. So pag ganito, medyo malabo ng tubuan ng weeds. Ayan. Gabi na kasi, so kaya medyo madilim. Ayan, saktong-sakto siya, mga kaswabe. Ayan. Saka natin ilalagay yung mga bato dyan na pebble stone. Ito nga pala yung binili kong pebble stone. Ayan. Mas pinili ko yung medyo malalaki na magaan kaysa yung maliliit. Pag maliliit kasi medyo mahirap nang ihiwalay sa lupa pag aksidenteng mahalo. Kunyari magre-repat ka, nakahalo na ibang pebbles. So pakita ko sa inyo yung finished product. Ayan mga kaswabe, nalagay natin. Mas maganda yung pag nadiligan na. O diba, hindi nyo nakikita yung sako. Pag nabasa yung stone, mas maganda. Ayan mga kaswabe, nilagyan ko ng concept dito. Tapos nilagyan ko ng hiniwa kong paso para kumbaga division. Hindi halata dyan. Ito medyo halata dito. Ayan, nilagyan ko ng ginunting kong paso. Ayan. Saka ito. Gandang kalabasan.